at gumala sa malawak na karagatan. Ayos, biyahe na kami. Bibitin na ang spear gun Dito lang kami sa at ibang kagamitan. malapit lang. Sisirin ang papuntang Albay. kailaliman, Doon kami mag-aat na yan. kukusin at hangaan. Bahura na magkulay at mga istang kumikinang. Ano man ang Kaya na kayo mga paraan lads. mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo ang diskarte. May laban at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang Picture! Ayan mga lads, nakaready na. Ayan o. Barangay Suwa. Buwan rin na ito ng Bakod tsaka Albay. Dito kami mag-start. Alright, drive safe. Bulkang Mayon, Albay. Welcome back sa panibagong episode. Tuloy-tuloy pa rin ang adventure mga lods. At eto na, nagkakarga na tayo ng rubber para sa panibagong araw ng paghahunt ng mga isda sa ilalim ng dagat mga lods. Dahil rubber loaded na mga lods, kaya start na tayo. Tara, umpisa natin ang paghahunt. Ito na nga pala ang warm-up dive sa araw na ito. At ito na rin yung una natin na isda na nakuha sa bahura na ito na napunta namin. Medyo malabo nga lang ang visibility pero kitang-kita naman ang hinahunt na isda sa ilalim. Kung napansin nyo ang isang coral trout kanina, hindi ko muna tinira mga lods dahil unang drop ito at nagmasid muna ako kung mayroong mas malalaki pa. Pero no choice na at wala na akong napansin na iba kaya nilapitan ko na ang isang ito. Good size na coral trout. At ito yung unang isda natin sa araw na ito. Alright, at panalo na kagad yan mga lods. Isang pulahan na lapu-lapu. Unang biyaya na ibinigay, isang pulang isda at ito yung naging simula dahil sa maghapon ay nakarami kami dito ni Bro Dave. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo ang diskarte. May laban at malalim, ito naman ang huhulihin. Hindi naman. Nang maituhog ko nga ang red lapu-lapu na ito, malayo ang nilangoy ko mga lods bago ako umabot sa sumunod na bahura kung saan ako nakakuha ng isda. At si Bro Dave nakayari na ng malaking grouper dyan mga lods. Sa unang baba namin umiskor na kagad si Bro Dave at panalo na. At nang makarating ako sa bahura na ito, sa ibabaw pa lang nakita ko ng isda dahil dito medyo malinaw na ang visibility. Kaya agad na akong nag-drop dito mga lods dahil isang sweet lips ang target natin dito. At nang umabot na nga ako sa lalapatan na bahura, nasa unahan at sa tingin ko naman ay hindi pa masyadong mailap ang sweet lips harlequin na ito. Kaya
ayan na mga lods, sinayaan ko muna at para hindi magulat ang isda, hindi na ako gumalaw kung saan ako nakapisto. Hinayaan ko na lang muna na kusang lumapit at ilang segundo lang ay naakit na natin ang isda at ayan na siya mga lods, unti-unti nang lumalapit. Tinutok ang spear gun at agad na kinalabit, kaya ayun mga lods, nayari natin ang sweet lips harlequin na ito. Good size na at napakasarap pang ulam nito mga lods. Di tayo isang talunan, pagdagat ang pinag-usapan. Umpisahan na ang labanan, sisid na spero. Pangalawang isda sa araw na ito, isang uri ng sweet lips na kung tawagin dito sa amin ay alatan. At napakasarap nito mga lods. Tara na gintong lumawan. Paraan mo. Subukan Next dive mga lods. At ang target naman natin dito ay isang unicorn. sa paraan mo. At diskarte, may laman at Nag-drop ako kaagad dahil napansin ko na ang unicorn na ito. Sa ibabaw pa lang nakita ko na. Kaya lumapat na ako sa mas malapit sa kanya. Minsan kasi napakahirap palapitin ng unicorn fish. Kailangan mo talagang magantay. Kaya kung saan talaga mas malapit na pwesto na pwede siyang mahunt, at yun ang ginawa ko mga lods. Kaya eto, hindi na ako masyadong nahirapan at nang sumakto naman sa tamang distansya, agad ko na natinira dahil kaya ng tagusin ng shafting. At ayun naman mga lods ay nayari natin. Isang good size na surahan at napakataba nito. Alright mga lods, ito yung pangatlong isda natin sa araw na ito, kaya panalo na mga lods. piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na tayo Good size isang tayo yan. talunan. Ang dami may order ngayon. Surahan. Paborito kasi talaga ng karamihan ang uri ng isda na ito mga lods, kaya hindi mawalan ng order. Yung iba pa nga ay nag-aabang na sa kung saan kami dadaong. Dahil pag mayroon talagang huli na ganito ay nag-aagawan mga lods. Next dive, sinubukan ko na puntahan ang crack na ito mga lods. Dito kasi madalas na makakuha kami dati ng mangrove snapper. Minsan naman ay nakayari na rin ako dito ng lapu-lapu. Malaking marble grouper ang nakuha ko sa tagusan na yan na butas mga lods. Pero sa pagkakataong ito mga lods, parang walang malalaking naligaw dito sa bahura na ito. Kaya naghanap pa ako mga lods dahil baka mayroon pa. At ayun na nga mga lods, may biglang lumabas na isang lapu-lapu or coral trout. At ayun naman mga lods ay papunta sa distansya na yon at sinundan ko na. Inabutan ko mga lods at ito, imbis na dumiretso, humarap pa talaga sa dulo ng aking pana. Kaya ito mga lods ay natira naman. At ayun, nayari natin mga lods ang isang lapu-lapu na ito. Tara na gintong lumawan. Pagkatapos nga pala may tuhog nito mga lods ay tinawag ko na rin ang bangka at alas 12 pasado na, kakain na rin tayo mga lods. Subukan na lang manalo. Kain na mga lods. Alas 12 na.
7.5. Bumaba ulit mga lods. Barat na naman. Katapos lang kumain. Pagpahinga na. Kaya banat na naman tayo ngayon. Ano na si Bro Dave? Dito lang ako sa pating mababaw. Next dive mga lods, hindi na tumagal nang makababa ng bangka. Agad naman ulit tayo na binigyan ng biyaya at ito ay isang lapu-lapu na naman. Habang pailalim pa lang napansin ko na yung buntot at sumilong dito sa may nakausling bato. At ayun mga lods, kahit medyo nakatiwarik tayo, nayari naman natin at natamaan. Alright, at malaki-laki na to na lapu-lapu mga lods. Sa bawat pagkalabit ng trigger, kahit medyo alanganin ang posisyon, nakayari tayo mga lods. Kaya napakabilis na makarami ng isda sa maghapon mga lods. At binigyan pa ng mas malalaki pa na isda. Kaya panalong panalo ang dive namin na to ni Bro Dave. Nasa tamang tiyempo kasi nang pumunta kami dito ni Bro Dave. Matagal na hindi nakapagpamana dito. At hindi nabulabog ang mga isda. Kaya mas maamo pa sila. Subukan mo na lang manalo. Para naman hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim. Dito naman huhulihin. Para naging tuluman. Next dive sa unahan ng konti. At may napansin ako na isang maliit na mangrove snapper. At yun na ang pinunteriya ko mga lods. Pero dumiretso sa crack na ito. Hindi ko akalain na mayroon pala na mas malaki na nandito mga lods. At idinamay ng maliit na mangrove snapper. At ito yung natira natin. Nadamay tuloy ang isang nagpapahinga na mangrove snapper. At malaki-laki na to mga lods. Panalong panalo na sa unang snapper na nakuha ko sa araw na ito. Pero isinuot nga lang sa butas. Kaya ito, niretrieve na natin dahil kaya pa naman ang hininga. At medyo mababaw lang naman ang bahura na ito mga lods kung saan ko ito natira. Ayun. At malaki-laki na talaga. Alright. Naging tuluman. Hawak ng maliit. Dahil tuloy yung malaki. Oh, pa. Ayos. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang. Sa unahan si Bro Dave nakakuha na rin pala ng mangrove snapper at napakalaki na ng nayari niya. Halos 7 kilos na. At itong nakuha ko ay maliit pa kumpara dun sa nakuha niya. Pero panalo pa rin to mga lods dahil ito yung ibinigay. At ayos na yan mga lods. Nabigyan naman tayo ng dalawang magkapareho lang ng laki. Kaya panalo pa rin mga lods at more thank you. Ayos mga lods. Ano man ang paraan mo, Tinawag na ang bangka at kailangan nang iakyat natin sa bangka ang isda na to mga lods. at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim. Ito naman ang huhulihin. Para naging tuluman. Kau ada tuan? Ha? Ha? At pagkatapos may akyat ang snapper sa bangka, ito na naman ang sumunod. Panibagong tagusan at nasa may bandang baba pa. Diniretso ko na para masilip na rin kung may laman. Madalas din kasing bahayan ng mangrove snapper ang tagusan na ito mga lods. Minsan naman ay may grouper din na nakukuha dito o kaya ay mahuri. Baka sakaling mayroong laman kaya inusisa ko na. Pinagmasdan ko talaga ang kaloob-looban ng tagusan na ito mga lods.
dahil minsan ay sumisilong lang talaga ang mga snapper dito. Kaya inusisa ko talaga ng gusto para makita ang bawat sulok. At hindi naman ako nagkamali mga lods. Sa bandang unahan ay mayroon nga talaga at malaki-laki pa na mangrove snapper. Nagulat nga lang nang makagawa ako ng ingay. Nabali kasi yung nahawakan ko na corals, kaya agad ko na natinira mga lods. Yun nga lang, hindi natin napatamaan ng maganda, kaya napunit ang isda at ayun mga lods ang nangyari. Wasak talaga yung tama mga lods, kaya napakalaking sayang nun. Sa biyaya ng galing sa ating inindagan, tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Mobo na sa malaking snapper at nang maabot ko ang bahura na ito mga lods. At nang makalapat ako sa may panganto na ito mga lods, hindi ko inasahan. Mayroon na kaagad na nagpakita dito. Paglingon ko sa kaliwa, nandun na yung isa at nasa labas na. Pinuntarya ko ng pana mga lods, pero mayroon pang lumabas at mas malaki, kaya ito na lang yung tinira natin mga lods. Nakalabitan natin ng mabilis. Kaya palag na lang ang naging reaksyon ng isda at maganda yung naging patama natin mga lods. Alright, panalong panalo. Pangatlong snapper na sana to mga lods, nakawala nga lang yung pangalawa, kaya ito na yung sumunod natin na snapper na naiangat. Alright, ayos. Sampaan sila, malalaki na. Tara na at humihin sa Dalawa. diskarte, may laban at malalim. Ito naman ang huhulihin. Tara mo, gituluman mo. Sayang, pangatlo na sana itong malalaki. Nakapunit yung una o yung pangalawa. Pangatlo na sana to na snapper. Ano man ang paraan mo, Pagtulon ako tayo eh. Para ako naman pagka pandar mo ito. Nagpara pa ako naman kisaro. Kabuhi. Ha? Pira. Ayos. Mayroon daw si Dave. May bakagat din. Matapos mayakyat ng mangrove snapper sa bangka, sinundan ko yung isa pa na mangrove snapper kanina. At ito'y nabutang ko sa susunod na bahura. Pero hindi ko nayari mga lods dahil medyo mailap na. Dumiretso pa rin ako sa paglapat dito dahil may napansin ako na mauri. At malaki-laki na rin mga lods. Nandun sa may bandang unahan at inantay ko mga lods. Halatang hindi pa masyadong mailap, kaya ito mga lods, maya-maya lang nandyan na. Nga lang hindi na umabanti, kaya agad ko na natinira, pero tinamaan naman mga lods at nayari natin. Panalo at may kawil pa sa bunganga ang isda na to mga lods. Isang uri ng snapper na territorial. Napakasarap nito mga lods, lalo na kung sinabawan. Dito sa Bicol ang madalas na tawag dito ay tingarob. Sa iba naman ay haan, pero sa English nito mga lods ay mauri. piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Hindi ka nadali sa kawil. Sa pana ka nadali. Malaman na di tayo isang talunan. Nang matapos ko matanggal sa shafting at nang maituhog, tinawag ko na rin ng bangka mga lods dahil ang oras na to ay nasa alas 3 na ng hapon at lilipat kami sa mas malapit na kung saan kami uuwi at doon na kami lumipat sa may parte sa amin mga lods at nakayari pa rin. Balik ka muna lang ito. Bumaba ulit kami dito. Tapat ng barangay Gaho. Diyan ang barangay namin. Subukan ko lang dito, tingnan ko lang kung mayroon.
Nagpaiwan na nga pala ako dito at si Bro Dave ay umabantis sa may bandang unahan. May pupuntahan lang kasi ako dito na paboritong spot. Korsonada ko lang nabisitahin dahil napaka high tide. At ito na nga pala ang naging unang isda ko sa binabaan ko na ito na mababaw na bahura. Isang sweet lips mga lods na itim at puting-puti ang nguso nito mga lods. Madalas kong makita ang sweet lips na ito mga lods at marami sila dyan sa may ilalim ng bato na yan kaya binawasan ko ng isa. Yan ay pang-ulam na rin mga lods at panalo na rin yan sa unang baba ngayong hapon. Di ba lumalis? Ang uri ng sweet lips na ito ay bibihira dito sa amin. Kung tawagan dito sa amin ang isda na to ay laundon. Isang uri ng sweet lips na madalas nasa mababaw na parte. At pagkatapos kong maituhog ang isda na to mga lods, may distansya ang nilangoy ko at naabutan ko ang spot na sinasabi kong paborito. At doon mga lods ay nakayari tayo ng trevally at panalo. At ito na nga yun mga lods na sinasabi ko na spot at napakababaw lang nito. Bulusok agad dahil napansin ko ang bite fish na mga danggit masyadong malilikot at alam kong hinahunt. Pero nang bumungad ako sa may crack na ito mga lods at ayun napansin ko na nga na merong isda. At yun ang nagbubulabog sa mga bite fish na ito kaya masyadong malilikot. Isang maliit na GT mga lods ang nambubulabog at ayun siya. Halos hindi pa ako napansin dahil busy sa paghunt ng maliliit na isda. Pero hindi naman yan mga lods, ang pinunterya ko talaga dahil bala ko na silipin ang crack na ito. Dahil dito ako nakakuha nung nakaraan. Nung nakaraang araw nakayari na ako dito ng Big Eye Trevally. Pero ito ngayon at sinubukan kong muli at baka mayroon. Sa banda unahan mga lods napansin ko na mayroon talagang laman. At nasa may parting baba masyado mga lods kaya ito sinugod ko na at para malapitan ng isda. Nang makita ko mga lods, dalawa pala na magkasama at ito ang nangyari. Nang tumapat ang isda mga lods, agad akong tumira at tinamaan yung isa sa may bandang buntot mga lods at yung isa naman ay nayari sa ulo tinamaan mga lods at patay kagad ang isda. Ayos mga lods at nakadouble kill tayo sa isang tira. Alright, at panalong panalo to mga lods. Sa kapapalag ng isang isda mga lods ay nalaglag yung isa at diniretso ko na. Pinulot ko na lang mga lods para hindi ko nabalikan. Alright, at paahon na tayo mga lods. The best spear fishing mga lods sa old spot. At nakayari tayo sa mabilisan. Halos wala pang isang oras nang bumaba ako dito sa bahurang ito. Pagdagat ang pinag-usapan, sana labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo. Subukan mo na manalo. Tara na, minsan, Dalawa. diskarte, may laman at malalim. Ito naman ang huhulihin. Tara na, gintong naman. Ano ang paraan mo? Subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. Diskarte, may laban at malalim. Katagalan nga lang mga lods na matanggal. Tumagos kasi yung shafting. At ayun mga lods ay nahirapan ako dahil hawak ko sa isang kamay ang isang isda. Kaya ito at sinigurado ko muna na patayin ang isda mga lods. Hindi ko naisipang bitawan muna ang isang isda at nag-alala din ako dahil baka sakali mabuhay pa. Sayang mga lods at makawala pa ang isda. Nakadalawang isda na tayo sa isang tira kaya sobrang panalo talaga mga lods. Ayos. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At diskarte, may laman at malalim. Ito naman
dalawa sa napakababaw na spot. Yun o. Panalo. Ito na nga pala ang pinakahuling isda sa araw na ito mga lods. At Okay na, tinagal ko na ang rubber sa aking pana at hindi na ako muling nag-dive mga lods dahil makyat na ako ng bangka at pinunta na namin si Bro Dave. At ayun mga lods, panalo mga lods ang nayari sa araw na ito. Alright, at napakalaking pasalamat sa biyayang ibinigay at pag-ingat sa araw na ito. Sa oras alas 3:53, di na ako bababa. Si Bro Dave nandun pa. Pero ako ayos na ako, panalo na ako mga lods. Dami na ako. May dalawa pa akong mangrove snapper na malaki. Alright, uwi na ito mga lods, maya maya. Nadumli ah! Nadumli! Ah! Ayos mga lods! Oh, diba? Pero dalawang mangrove snapper na yan mga lods. Yan o. Oh. Ayos! Oh, mukhang panalo na yan! Ito kay Bro Dave oh. Oh, may marble grouper na rin, tsaka mangrove snapper. Dalawa. Manan? Diyan. Sila? Apat. Nandun. May barakuda, kailangan ni second shot. Yan oh. Ginamit yung spear gun ko. Ito yung spear gun niya oh. Lagi na oh. Ang tataba niyan, surahan. Luway dah. Luway. Dandan lang, dandan. Takin. Makusog. Kaya, malaki na yan. Malaking barakuda na to mga lods. Nakalasyan pa si Bro Dave oh. Ako kanina pa ako makyat dahil nakayari na tayo. At sapat na yon sa araw na to. Pero ito nakatira si Bro Dave oh. Kailangan ni second shot kasi alangan tama. Kaya ginamit yung ayun oh, naumuti na mga lods. So malaki na. Malaki na oh. Malaki na. Ayos, tinamaan. Gila! Tinamaan naman mga lods. Second shot na. Wala na. Malaki na. Ay, alanganin na tama. Nasa may bandang likuran. Grabe. Ikat mo. Ayun na. Ano? Pangka. Dalawa ng pana doon oh. Panalo to, nakadali pa. Yung surahan, na-harvest yung surahan. Gulati. Hello mga lods. Panalo. Mga 7 kilos na yan.
Natagalan. Dalawang pana na kasi yan mga lods. Dalawang shafting na yan. Pero, thank you Lord. Picture! Yes! Laki na. Aha! Laki na. Ayos, panalo. Tapos ayan. Oh, di ba? Ayos mga lods. Uwi na kami pag naiakyat na ni Bro Dave. Naayos na yung spear gun. Alright. Panalo mga lods ang araw na to. Ayan o. Ito naman sa akin. Puno na mga lods. Nandito na kami mga lods. Kadarating lang. Ayan, mataas pa sikat ng araw. Alas 5:15 pa lang. Ayan o. Dito na kami. Alright. Salamat sa biyaya at pag-iingat ulit sa araw na ito. Alright. Napakasaya ng adventure ngayon kasi sobrang panalo. Malaki yung nadali namin ni Bro Dave. Okay, diretso na ito mamaya sa pagbibintahan kay Tia Lisa. Alright. Alright. Jimmy Jah, ma. Pag... Lima to. Diyan, tatuloy niyo man lang. Tuwan nga isa araw tayo na. Huli-hulo na siya. Mas maraming pangain ko kami niyan dyan. Kinapos boy. Kapus pala. Kapos sa shit eh. Sa straight port lang ma. Magayulo no? Oo, sikat na ang paratimbang. Saro-saro lang. Oh shit. Patro yung media. Hoy, sibu ka nga ni tabi niyo. Rin. Then halay Ayan, sa oh. dagat. Iwag ka rayo. Parehas? Pares ka na pula. Oh. Rana. Tatlo, nalapo. Presidente. Galaw pa. Kaya ini. Niya. Ilang. Oh, size. Ano to ba? Ay, pa inyo. Tarin. Dahil patimbang, may dakot niyan. Nakapila. Dakot niyan. Pakilo nila. Sa dagat. Oh. Iba. Sa upa. Oh, lupatro. Kaan. Pinayon natin. Linigo dyan. Oh boy. Bira mangyari ni. Oh, pareho ng kinita. Walang lamangan to. Kwarta nindo, 5 Lamangan ha. Oh, walang lamangan. Resibo. Yan. Ebidensya. 32. Kumpiang 32. Oh, pareho yan. Yan so. Walang labis, walang kulang ha. Walang lamangan. Oh, Yang 32 kung kako 1.32. salamat sa biyaya. Sobrang pasasalamat. Alright. Panalo. Yan ang bangkero namin. Oh, jackpot ngayon.